Sa unang pagkakataon, magugupitan na nga ng buhok nga si Gail. Bukas na nga rin kami ng mga regalo nga niyang natanggap nitong birthday niya. Dapat nga sa mismong karawan nga ni Gail siya gugupitan, kaya nga lang mga mare, tulog pa nga siya nun. Kaya naman eto't nililibang ko nga, baka nga kasi maglikot ay mapaano pa nga siya. Nawasan ko nga lang mga mare yung gilid, pagkatapos ng tatay niya naman nga ang sumunod. Tingnan nyo nga ang nangyari, kaya wag nyo nang tatanong kung sino ang gumupit. Abay, hindi pantay-pantay, akala mo lagari ang ginamit. Ang dahilan pala kung bakit nga namin ginupit yung gilid, dahil nga mga mare nangangati nga ang tenga niya. Ba, isang taon niya nga mga mare tiniis yan. Yun nga lang din natin mabubuksan nga yung mga regalo nga kay Gael, kaya eto't inuna ko na nga rin itong isa. Di yata si Gael ang natutuwa, kundi ang mga magulang niya. Siyempre mga mare, kahit simple nga lang regalo, ay ang sarap din kaya magbukas nga ng regalo. Pinubuksan ko nga yung mga regalo nga dito, nakikipagkulitan nga rin itong si Gael dito. At ayun nga't nakita nga itong laruan mga mare, ang ganda nga ng sombrero na to. Natanggap niya nga regalo, sakto naman nga dahil malapit ang Pasko, hindi na ako mga mare bibili. O diba nakatipid pa nga tayo. May mga damit din, kaya ito na nga yung pamasko niya. Pero sa darating na Pasko, hindi niya rin nga mararanasan mga mare yung mamasko. Hindi nga namin katulad dati mga mare, abay nalalakad nga namin ang kalumpit, kakalibot para lang mamasko nila mama. Ilang araw na nga lang bibilangin natin, Pasko na naman nga mga mare, ang bilis-bilis talaga ng taon. Pasko nga tayo na may isang taon ng anak. Habang nagbubukas ako ng mga regalo, siya naman dito ko ano-ano nga kinukutkot. At eto nga mga mare, meron nga ditong kailangan i-assemble, kasi ran nga ang bahala dyan. Sa mga ganito naman talaga, hindi talaga ako mga mare mahilig yung mag-a-assemble pa. Pero pagdating sa mga ganyan, si ran nga ang maaasahan. Kaya katuwang ko din siya mga mare kapag may binibili nga akong malalaki na kailangan i-assemble pa. Pero etong bata nga na to, abay excited na nga mga mare. Ayan, umaakyat na nga din. Nubukan nga ng papa niya na siya mismo ang maglalagay, ay bay nagwawala, naglulumpasay. Di na nga ito mga mare, pwede si Gael na kapag nga may gusto siya, istorbuhin mo, ay talaga naglulumpasay. Sabi nga namin, sulitin niya na nga yung mga ganyan-ganyan niya, kasi nga kapag naiintindihan niya na at pwede na nga siyang pagalitan, ay pagagalitan at mapapalo pa. Paano nga tayo pinalaki noon, ay yun pa rin nga ang ating way. Abay, hindi naman nga halatang tuwang-tuwa nga itong bata. Akala mo talaga marunong na nga siya dito magbalanse. Ito nga si Gael kasi mabilis lang din itong magsawa, kaya ayan, bumaba na naman nga siya. Pero maya-maya nga lang, sinubukan na naman niya nga mga mare, at natatawa pa nga ako dyan kasi nga mutik na ngang maipit. Nung kaya-kaya niya na, tuwang-tuwa na at kinakaladkad na nga rin ito. Ay nako, ilang buwan na nga lang talaga, meron na nga tataka sa akin at kung saan siya na nga pupunta at yayayain ng lola niya. Yak palagi nga itong nasa tindahan kapag nga malaki-laki na itong batang ito. Habang abala nga sila dyan, abala na nga rin ako dito, nagbubukas pa nga ng regalo. Gael nga, marunong na nga kumuha mga mare ng pera. Akala mo talaga marunong na nga bumili. Regalo nga ni inang kay Gael, abay kinuha agad. Alang binitawan nga rin agad. Pero kapag nga iyan nagsawa, itatapon nga mga mare, kaya nasisira nga din yung laruan, kaya hindi ko talaga masyadong binibilan. Guro nga kapag kaya niya na nga lang ma-appreciate yung mga bagay-bagay, saka ko na lang siya mga mare bibilihan ng mga laruan. Pero sa ngayon na hindi naman nga siya naglalaro madalas, wag na muna, sayang din sa pera. Lalo na may mga ganito naman nga mga mareng nagbibigay tuwing kaarawan niya, okay na nga iyon. Kung binibilan ko man nga siya mga mare, yung mga kailangan nga lang tulad mga ABCD, yung may matututunan nga siya. Ay sus, tuwang-tuwa ako dito nung nakita ko ni edit ko mga mare, paano ba naman kaya pala nasasakal ako, baliktad yung damit ko. Di man nga lang kako sinabi nila na baliktad yung damit ko, ay talagang hindi ako maliligaw kung saan man ako pupunta ngayon. Para kasi akong si mama, basta maisuot lang mga mare, lalo na kapag nasa bahay lang. Hanggang nga ako mga mare, ganun na ganun ako, pero mas tinamad ako ngayong nanay ako. Ano na nga lang din ang masuot mga mare, lalo na kapag nasa bahay ka lang din naman. Alam ko makakarelate din yung mga nanay. Tawa nga din ako mga mare, meron nga nakapansin ng damit ko, na buntis pa nga daw ako nun kay Gael, suot-suot ko na. Ganun kasi talaga ako mga mare, kahit napakarami kong damit, meron lang talaga ako mga paboritong dinadamit, tapos paulit-ulit. Ako naman kasi yung tipo na okay lang na paulit-ulit, ang mahalaga ay malinis nga siya at maayos pa. Lalo na ngayon mga mare na nag-aaral pa ako, nanay pa, online seller pa, at kung ano-ano pa nga mga mare ginagampanan ko nga sa buhay, kaya talaga wala na rin akong panahon. Abay, pagbubukas nga lang mga mare ng regalo, inabot nga yata ako dito ng 2 oras, kasi talagang tinitingnan ko nga. Tutuwa din kasi kami mga mare na kahit nga sobrang busy nga nila, pumunta sila at may regalo nga sila kay Gael. Kahit naman nga wala, okay lang din naman. Pero syempre yung mag-effort nga sila mga mare, sobrang sarap nga din sa pakiramdam. Siyempre bilang nanay mga mare, ang sarap kaya nun sa pakiramdam, kasi naalala nga yung anak mo kahit hindi ikaw. Yung napagtutuunan nga ng panahon nga yung anak mo, kaya masarap yun bilang magulang na nakikita mo nga marami nagmamahal sa anak mo. Galo nga rin pala sa akin si Leia. Si Leia kasi mga mare, isa nga siya sa kaibigan ko, nasa bukid ako. Kami
Kami nga yung magkasangga dati dahil lagi nga kaming sabay ngang pumasok. Maikwento ko nga lang din mga mare. Noon pa man ay mahilig na talaga kami magbigay ng mga sulat-sulat. Dahil mahaba nga tong mga pagbubukas nga natin ng regalo to. Ikukwento ko na nga lang din sa inyo. Siguro next time na nga lang mga mare kasi patapos na rin nga pala. O siya, eto meron na naman nga inassemble. Lang din pala ito mga mare sa kanina. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit. Ang ating MC Bester Barley mura na masarap pa dahil may pineapple extract, hindi mapait at hindi lasang damo. Ang sweetener nito ay cocoa sugar kaya natural at friendly sa katawan. Ang barley natin ay gawa sa natural ingredients at gentle for daily use. Marami rin itong healthy support tulad ng pag-support sa natural defense ng katawan, tulong sa healthy digestion at pag-promote ng magandang metabolism. Kapag stress tayo, malaking tulong ang nutrients ng barley para mapanatili ang glow at freshness ng katawan. Yung ba ano ang kagandahan sa MC Bester Barley natin? Marami tayong pagpipili ang flavor. Meron tayong barley juice at sa mahilig nga sa mga dark choco at sa mga coffee lover ay meron nga rin tayong kape. Pero sa mga taong mahilig nga sa mga pure barley ay meron nga din tayo. O diba? Tanong, magkano nga ba ang ating barley? Ang ating dark choco ay 1,000 4 boxes na nga siya at 10 na ang laman. Ang coffee barley ay ganun nga din mga mare. Barley juice at pure barley naman 3 boxes nga rin siya sa halagang 1,000. Free shipping, cash on delivery na nga rin siya nationwide. Pero kapag 1 box naman nga mga mare ng kape ay 350. Nun din ang dark choco. Pag barley juice naman ay 500 isang box, ganun din ang pure barley. Ilalagay ko na nga lang sa comment section kung saan kayo pwedeng bumili.